Good morning, Teacher Gemma! Nakangiti ang mga babaeng estudyante na salubungin ang dalagang guro na may kit-kip na libro. Magandang umaga rin sa inyo. Pumunta na kayo sa quadrangle para sa flag ceremony. Magaan niyang utos. Opo, teacher! May ngiti si Gemma nang panoorin ang mga ito palayo. May 2 taon na magturo siya sa elementarya at talagang masaya siya sa napiling propesyon. Gemma, sabay na tayo pumunta sa quadrangle. Nakasalubong niya si Teacher Priscilla, isa sa department head ng eskwelahan at nakapalagayan niya ng loob. Opo ma'am, pasok ko lang po ito mga books sa faculty. Nang lumabas ay sabay sila naglakad ng may edad na guro papunta sa quadrangle at nang itaas ang watawat ay inilagay niya ang kanang kamay sa dibdib. Isang pangarap na natupad para sa kanya ang pagiging teacher. Noong bata pa man ay ito na talaga ang gusto niya. Kaya nagsikap siya mag-aral at ipinasa ang LET exam. Matapos ang seremonya ay nagbalik ang mga estudyante sa kani-kanilang classroom. Si Gemma naman ay nagturo na rin sa mga estudyanteng nasa grade 4 ng kanyang advisory class. Good morning, Ma'am Gemma! Pungad sa kanya ng mga ito. Magandang umaga. Pwede na kayo maupo. Nakangiti siya naglakad papunta sa teacher's table. Nagawa niyo ba ang homework niyo? Tanong niya. Opo, ma'am. Nagsimula ang mga bata na kunin ang mga notebook sa bag. Siya naman ay pinanood ang mga ito. Sinong gustong sumagot sa unang tanong? Nagmamadali ang halos lahat na magtaas ng mga kamay. Sige, ikaw ang sumagot, Rashlyn. Turo niya sa babaeng estudyante na nasa unahan. Hanggang sa mapatanaw niya sa dulong silya, naroon ng isa pa niyang estudyante. Pinanonood lang sila. Kaya habang abala ang ibang mga kaklase nito sa pag-check ng tamang sagot, ay nilapitan niya ito. Joshua, gusto mo sumagot sa board? Tiningala siya ng inosenteng bata at umiling. Nagawa mo bang assignment mo? Tanong niya. Nakikipagtitigan lang ito sa kanya. Ngumiti pa ni si Gemma ng ilahad ng kamay. Patingin daw si teacher, patuloy itong umiling. Kalmado pa rin siyang bumaba para harapin ang estudyante. Hindi mo nagawa? Bakit? May problema ba? Hindi mo ba naintindihan na pinag-aralan natin kahapon? Iling lang muli ang sinagot nito. Akma siya magsasalita nang lapitan ng isa pang estudyante. Teacher, tapos na po akong sumagot. Inabot sa kanya nito ang chalk. Napipilita siyang tumayo. Magaan niyang hinawakan ng ulo ng batang lalaki bago bumalik sa harapan ng klase. Tama ang lahat na sagot niyo, class. Nilagyan niya ng check ang mga sagot na nasa board. Pasipirin sinulya pa ng dalagang guro si Joshua na wala ang atensyon sa kanila. Nasa faculty room si Gemma pagkatapos ng kanyang klase. Katabi nga ang kapwa-guro at kaibigan na si Rodaline. Ipatawag mo kaya ang nanay ng bata? Suwestisyon nito. Yun ang gagawin ko. Simula kasi noong i-transfer si Joshua rito, may ilang linggo na ang nakaraan. Lagi na lang walang focus ang bata sa pag-aaral. Nag-aalalang sagot niya. Madalas kasambahay o yaya ang naghahatid at sundo sa kanya, kaya wala akong pagkakataon na makausap ang guardian niya. Patuloy pa ng dalaga. Pero alam mo, Teacher Gemma, inilapit pa ni Rodaline ang silya sa kanya para bumulong. Ang narinig ko, kaya raw na-kick out ang estudyante mo sa dating school na pinapasukan dahil may sinuntok na kaklase. Seryosong sinalubong niya ang tingin ng kaibigan. Mukha namang mabait na bata si Joshua. Sa nakikita niya ay wala itong kakayahan manakit. Oo, at hindi pa rin ito halos nakikihalubilo sa mga kaklase, pero naiintindihan niyang naninibago pa rin ito. Galit na galit daw ang mga magulang ng batang nabully niya. Ang sabi pa, parang sanay na sanay yung bata na yun makipag-away. Hindi na ako naniniwala riyan. Putol ni Gemma nang kunin ang lesson plan sa ibabaw ng kanya mesa.
Bata lang si Joshua at kung anuman ang naging away na kinasangkutan niya noon, siguradong away bata lang yun. Dugtong niya, may maliit siyang ngiti na tumindig. Mauna na ako, may klase pa ako. Dire-diretso siyang lumabas ng faculty. Nagkaroon lang ng lukot ang noo ni Gemma habang naglalakad sa koridor nang patakbo siyang salubungin ng ilang estudyante. Teacher, may nag-aaway po sa room natin! Sumbong na isa sa mga ito. Ano? Nauna siyang tumakbo. Nakalimutan ang suot na sandalyas sa kagustuhang makarating agad sa classroom. Nang huminto sa pinto ng classroom ay hinawi niya ang mga batang nanonood sa mga nag-aaway na mga kaklase. Natigilan siya na makita si Joshua, nakasampa sa kaklase at nakaamba ang nakayukom na kamao. Dinapuan siya ng kaba at takot. Agad siyang lumapit, hinila ang bata sa abot ng makakaya niya. Nang magharap sila nito, ay wala itong takot na nakatingin sa kanya. Bakit mo ginawa yun, Joshua? Tanong niya nang tuluyang magpaghiwalay ang mga ito. Sinulyapan niya ang isa pang estudyanteng lalaki na habol hininga. Hindi! Hindi ako papayag na hindi siya mapapatalsik sa ginawa niya sa anak ko. Marumbado ang bata na yan. Sandali lang po. Magalang na puto ni Gemma sa ina, nakatalo ng estudyante. Naroon sila sa loob ng guidance office. Huwag naman po kayo magsalita na ganyan sa bata. Katulad lang din siya ng anak niyo. Pagtatanggol niya. Hindi ganyan na ugali ng anak ko, ma'am. Sagot nito. Sinulyapan niya si Joshua na nakaupo lang sa silya at nakayuko hanggang sa magsalita ang guidance counselor. Mrs. Gomez, huwag kayong mag-alala. Aayusin po natin ang problema ng mga bata. Pagitna nito. Teacher Gemma, nakausap mo na ba ang mga magulang ni Joshua? Tanong ng guidance counselor. Hindi pa sinasagot ang mga tawag ko. Tugon niya. Halika na. Kinuha ng ginang ang kamay ng anak at itinayo. Ang gusto namin, mapatalsik ang bata na yan sa school. Galit na dagdag nito nang umalis. Napahinga na lang si Gemma ng malalim. Kasama niya ang estudyante na muling bumalik sa faculty room. Naroon siya sa kanyang table habang nasa kaharap na sila naman ang tahimik na si Joshua. Hintayin natin ang mami mo. Nagbilin ako sa yaya mo na kailangan ko siya makausap. Tinignan lang siya nito. Maliit siyang ngumiti. Huwag kang mag-alala, Joshua. Papakiusapan ko si Mrs. Gomez. Hindi ka mapapaalis sa school na ito. Lumingon lang ang batang lalaki sa pinto na sinundan naman niya ng tingin. Naroon ang isang matangkad na babae. Mataas ang takong na suot nito. Magara ang suot at sakbit ang bag sa braso. Kayo po ba si Mrs. Rida Sarmiento? Ang nanay ni Joshua. Magalang na tanong ni Gemma nang tumayo. Sa halip na sumagot ay galit itong pumasok at nagbaling sa anak. Ano nangyari, ha? Ano na namang ginawa mong bata ka? Agad na lumapit si Gemma. Mawalang galang na po pero natigilan siya na magtama ang mga mata nila ng ina ng estudyante. Sa talim nun ay tila kayang-kayang tunawin ang bata. Anong problema sa anak ko, teacher? Napahinga lang siya nang marinig ang hinahon sa boses nito. Pinaupo niya ito sa kaharap na silya. Siya naman ay bumalik sa upuan. Gusto niyang ipa-expel ang anak ko? Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po yun hahayaang mangyari. Pakiusapan ko na lang ang nanay ng bata. Humingi naman po ng dispensa si Joshua sa kaklase niya. Sagot ng dalagang guro. Napatango naman si Rida. Kaya ko rin kayo gustong makausap dahil isa pa pong concern ko ay tungkol sa pag-aaral niya. Pasensya na kayo, teacher. Mahina talaga ang ulo ng anak ko pagdating sa pag-aaral. Sa katunayan, naghahanap ako ng tutor para sa kanya. Bakit hindi na lang kaya ikaw, teacher? Sunod nito na ikinaangat ng magkabila niyang kilay. Napaturo si Gemma sa sarili. Ako po? Hinawakan nitong kamay niya. Oo,
Ikaw na lang ang maging tutor ng anak ko. Payag ka ba? Sinulyapan niya ang batang nakatayula sa pinto at pinagmamasdan sila. Muli siya nagbaling sa kaharap. Wala pong problema. Responsibilidad din po naming mga guro ang turuan ng mga bata, lalo na yung kailangan tutukan. At wala pong bata ang mahina ang ulo. Kailangan lang ng tiyaga para matuto sila. Patuloy niya. Pinanood na lang niya ang batang naglakad palapit habang makahulugang tinitigan ng ina. Tutor mo na ngayon si Teacher Gemma. Kaya wag ka nang tamad mag-aral at makipagbasag ulo. Kaswal na sermon ito sa anak. Nang bumaling ang ginang sa kanya ay agad itong ngumiti. Hindi tuluyang napaalis ang batang estudyante dahil sa pakikiusap ni Gemma. Sinimulan niya rin na i-tutor ito na magandang kinalabasan. May pagkakataon na sumasagot ito sa mga tanong niya sa tuwing nagkaklase at masaya siya sa naging pagbabago ng bata. Hanggang sa isang hapon ay pinuntahan siya ng ina nito. Teacher Gemma? Ngumiti siya nang tumayo mula sa silya sa teacher desk. Susunduin niyo na po si Joshua. Sinulyapan niya ang batang lalaki na ibinabalik na ang mga gamit sa bag. Tapos na po kami mag-aral, pagbibigay alam niya. Heto, para sa iyo, teacher. Napatingin si Gemma sa mga regalong ipinatong na lumapit sa ginang sa ibabaw ng kanya mesa. Ano po ang mga to, Mrs. Sarmiento? Simpleng pasasalamat lang dahil sa pagtitiis sa anak ko. Tugon ni Rida. Sinulyapan niya muli ang mga paper bag na nasa harapan at parang hindi simpleng regalo ang mga yon. Hindi niyo po kailangan magregalo, Teacher Gemma. May hilingin lang sana ako sa iyo. Putol agad nito sa kanya. Magmamigrate na kami sa Hong Kong. Ipinadala kasi ng kumpanya ang asawa ko doon para sa trabaho. Paano po si Joshua? Sandali niyang tinignan muli ang estudyante na pirming nakaupo. Yun na nga, ililipat ko siya ng school. Muli siyang napatango. Gusto sana kitang isama. Walang alinlangan sabi nito. Po? Tila nabingi si Gemma. Ikaw lang ang naging matyaga sa anak ko. Kaya sana patuloy mo siyang turuan. Alam ko na may makukuha naman akong tutor sa Hong Kong. Pero ikaw ang gusto kong magturo sa kanya. Dugtong ng ina ng estudyante. Napatingin siya sa kamay na mahigpit itong hinawakan. Ako na ang bahala sa lahat ng gagastusin. Ang gagawin mo lang ay ang pumayag, Teacher Gemma. Natuon ang mga mata ng guro sa estudyanteng hindi niya mabasa ang emosyon. Ano? Kinuha kang tutor ni Mrs. Sarmiento hanggang sa Hong Kong? Kasalukuyan silang pauwi ni Rodaline. Nabanggit na niya dito ang alok ng magulang ni Joshua. Oo, siya raw ang bahala sa lahat. Talaga? Alangan ang himig ng kapwa-guro. Anong desisyon mo? Tanong pa nito. Hindi ko alam. Iniisip ko ang magiging kalagayan ng bata. Kung dito nga nahihirapan na siya, ano pa sa ibang lugar? Lumipas ang ilang linggo ay hindi tumigil ang ginang na mapagkumbinsi sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang mapapayag para sa kapakanan ng bata. Tinupad nito ang pangako na wala siyang gagastusin na kahit ano. Na makapagpaalam si Gemma sa eskwelahan at kapwa mga guro ay diretso sila sa airport. At lumipas lang ang 2 oras ay nakarating na sila sa Hong Kong. Sa isang apartment sila tumuloy doon. Hello? Kamusta ka naman dyan? Sinulyapan ni Gemma ang kaayos lang niya mga gamit sa kwartong ibinigay sa kanya ni Rida. Ayos lang at maganda rito sa Hong Kong. Mabuti naman at naputol ang sasabihin ng kaibigan nang marinig niya ang sunod-sunod na katok sa kanyang pinto. Teacher Gemma? Sige na, Ma'am Rodaline. Sa susunod na lang ulit tayo mag-usap. Nagmamadali siyang lumapit sa pinto dahil sa kalampag nun. Nang buksan ay naroon ang ina ni Joshua na bakas ang inis sa anyo. Ma'am naman, kanina pa ako kumatok. Reklamo nito. Napakulap naman siya. Oh, ano pa?
Hindi ka ba nagugutom? Kasi kami gutom na. Magluto ka na sa kusina. Tumalikod na ito matapos siyang kaswal na utusan. Hindi agad siya nakagalaw na mapatitig sa kawalan. Mula sa magiliw ay mabilis na nagbago kung paano siya kausapin ng ina ng estudyante. Gemma, bilisan mo! Sa sigaw noon ay para siyang nagising. Humakbang siya habang naguguluhan pa rin. Natataranta sa kusina si Gemma. Hindi niya alam kung anong hahawakan. Pilit niyang isinaksak sa isip na pagod lang ang ginang kaya siya napag-utusan. Napataas ang magkabilang balikat niya habang naghahain sa mesa na marinig ang malakas sa kalampag. Tensyonado ang mga mata niya nang lingain ang kwarto kung saan galing ang tunog. Talagang masasaktan ka sa akin! Walang hiya ka, Rex! Abot-abot ang kaba niya habang naririnig ang pag-aaway ng mga magulang ni Joshua. Rinig niya ang pisikalan ng mga ito sa isa't isa, kasabay ng mga nababasag na mga gamit. Malakas ang kabog ng dibdib niya sa takot, para siya natuod sa pagkakatayo sa tapat ng mesa na makita kung paano maghatakan palabas ang mag-asawa. Hanggang sa itinulak ng asawa si Rida, napaupo ito at napalikas sa kanya. Anong tinitingin mo dyan? Galit na sigaw nito habang may dugo ang sulok ng labi. Wala sa sarili siyang umiling. Pwisit! Singhal nito bago muling pumasok sa kwarto. Naiwan siyang tulala. Ano ba itong napasukan niya? Tama bang nandito siya? May mali. Mali na pumayag siyang sumama. Napatingin siya sa batang naglakad palapit. Joshua, nag-aalalang nilapitan niya ito. Inosente namang sinalubong nito ang mga mata niya. Kumusta ka? Wala siyang narinig na sagot mula rito. Nasundan lang niya ng tingin ito na magtungo sa ref at kumuha ng tubig bago bumalik sa sariling kwarto. Sa kilos ito ay tila normal na lang ang nangyayari sa bahay. Siya ay nanginginig ang buong katawan na maglakad papunta sa silid. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng luha. Nilalamon siya ng hindi maipaliwanag na takot sa lugar kung nasaan siya. Gemma! Halos umalog ang ulo niya nang kalampagin ni Rida ang pinto. Buksan mo tong pinto! Gigil na dugtong nito. Nang buksan niya iyon ay dire-diretso ito sa kanyang kama. Ano pong ginagawa niyo, Mrs. Sarmiento? Tanong niya na makitang hinahalungkat nito ang mga gamit niya. Nasaan ang cellphone at passport mo? Galit na tanong nito nang alisin ang mga unan. Sabay silang napatingin sa tumalsik sa sahig na cellphone at passport mula roon. Nagtama ang mga mata nila bago naguunahang lumapit doon. Mrs. Sarmiento, ibalik niyo po sa akin yan. Pakiusap niya habang nakikipag-agawan dito. Malakas siyang binalya ng ginang at tumalsik sa haligi ng malaking kabinet ay tumama ang kanyang ulo. Agad siyang nahilo at bumagsak sa sahig. Walang lakas sa pinanood niya ito na kunin ang passport niya. Bago pa tuluyang mawala ng malay, ay nakita niya kung paano ito ngumisi nang tapakan ng kanyang cellphone. Marahang nagmulat si Gemma. Nakangiwi niyang hinawakan ang likod ng ulo. Nang tignan ng palad ay naroon ang tuyo ng dugo. Nang mapako ang mga mata sa basag na cellphone sa sahig, kahit hilo ay pilit siyang bumangon. Hindi pwede masira to. Naiiyak niya sambit at pilit na sinubukan buksan ang cellphone. Hindi. Tuluyan siyang napaiyak nang bitawan yon. Ano ba itong napasukan ko? Ano klase ng tao mga kasama ko? Tanong niya sa sarili. Natigilan siya nang maalala kung paano makipag-away ang batang estudyante sa mga kaklase. At hindi na siya magtataka kung bakit ganon ito umakto. Dahil iyon ang nakikita ni Joshua sa mga magulang. Ang karahasan at kalupitan. Mabilis sa tumayo si Gemma. Hinawakan niya ang doorknob pero natigilan din dahil nakalak iyon. Buksan niyo to! Sigaw niya habang hinahampas ang pinto. Palabasin niyo ako! Mrs. Sarmiento! Buksan niyo to! Hindi niyo pwede gawin sa akin to!
Dahan-dahan siya napaupo sa ilang oras sa pagtawag. Halos mawalan siya ng lakas at boses pero hindi nagbukas ang pinto. Napabalikwa si Gemma na maramdaman ang tubig na isinaboy sa kanya. Mabuti naman gising ka na, teacher. Naroon si Rida, may hawak na maliit na timba. Napatingin siya sa tila basang sisiw na sarili. Lumabas ka at ipaghanda mo kami ng almusal. Dahan-dahan siyang tumindig. Hindi ito ang trabahong ibinigay niyo sa akin. Hindi ako kasambahay. Noong nasa Pilipinas tayo, ang sabi niyo, magiging tutor lang ako ng anak niyo. At naniwala ka naman? Naguguluhan siyang napakunot noo habang pinagmamastan ang ginang na sarkastikong tumawa. Naturingan kang maestra, pero mulala ka. Tingin mo talaga magiging bakasyonista ang buhay mo rito sa Hong Kong? Itinulak ng daliri nito ang kanyang noo. Magiging kasambahay ka namin sa ayaw at gusto mo. Maibinato ito sa mukha niya at na mahulog yun sa sahig ay nakita niya ang uniforme ng kasambahay. Hindi ka na isang guro lang, kundi taga-silbi sa bahay na ito. Siya naman ay kinuha ang maleta at nagsimulang ilagay ang mga damit. Hindi itong pinag-usapan natin. Uuwi na lang ako. Natigilan siya na sabunutan mula sa likuran ni Rida. Ano ba? Bitiwan niyo ako! Nasasaktan ako! Tama na, Mrs. Sarmiento! Napahiga siya habang hila-hila sa buhok nito. At tingin mo makakaalis ka ng ganoon kadali? Dinala siya nito sa kusina. Pagkatapos ay nakangising tinignan ang kalan, kung nasaan ang umuusok na tubig mula sa kaserola. Gusto mo bang magkaroon ng pekalat? Ang maganda mong mukha, Teacher Gemma? Nanginginig siyang lumuhod dito habang may luha. Wag po! Maawa na kayo, Mrs. Sarmiento! Natatawa itong binalya ang ulo niya matapos bitawan ang pagkakahawak sa kanyang buhok. Yun naman pala eh. Ang gawin mo ngayon, magluto ka na at papasok ang asawa ko sa trabaho. Opo. Napipilitan at mahina niyang tugon. Nang pumasok sa kwarto ang ginang ay nakahawak siya sa lababo ng tumayo. Gulo-gulo ang buhok niya habang nag-uumpisa magluto. Malayo sa ngiti ng ina na estudyante ang itinatago nitong bayolente. Napapikit siya kasama ng mga luha. Hindi siya dapat nagpadala sa magandang ipinakita nito sa kanya dahil ang sitwasyon niya pala ngayon ay magiging kabayaran sa lahat ng iyon. Teacher Gemma? Napatingin siya sa batang lalaking lumapit. Mag-aaral na raw po ako, sabi ni Mommy. Ani nito. Pinunasan ng dalaga ang mga luha. Sige, hintayin mo ako sa mesa, Joshua. Tumalima naman ang bata. Sinundan niya ito ng tingin. Kung hindi lang awa ang nanaig sa kanya para sa estudyante noong nasa Pilipinas pa sila, wala siya sa tila impyernong lugar na ito. Nang makitang palapit ang mga magulang ng bata, ay nagmamadali siyang nagtuon ng atensyon sa ginagawa. Ready na ba ang breakfast, teacher? Casual na tanong ni Rida. Opo. Lakas loob siyang humarap. Inilagay sa ibabaw ng lamesa ang niluto. Pasimpleng sinulyapan niya ang mag-asawa. Casual ang mga ito, kahit na noong isang araw ay nagkasakitan. Gemma? Tiningala siya ng ginang. Po? Ikaw na muna ang bahala sa anak ko. Turuan mo hanggat inaayos ko ang papel niya para i-enroll sa school. Nabuhayan siya ng loob sa narinig. Sa oras na mag-aral na ang bata sa eskwelahan, pwede na siyang umuwi. Tumayo ang ginang mula sa silya. Sinakbit ang bag bago siya sinulyapan. Linisin mo ang kwarto namin. May mga damit ka ring nalalabhan. Opo, Mrs. Sarmiento. Hindi niya magawang tumutol dahil alam niya ang magiging kapalit nun. Na makalabas na ang mag-asawa ng apartment, nagmamadaling lumapit ang tensyonadong si Gemma sa pinto. Pero hindi niya iyon mabuksan. Ang pintana namang bakal ang kanyang sinilip.
Natanaw niya na pasakay na sa kotse ang mag-asawa. Teacher, anong ginagawa mo? Nilingan niya si Joshua. Kailangan ko na mag-aral, kundi papagalitan ako ni Mommy. Inosenteng dagdag nito. Muli siyang sumilip sa bintana. Nakalayo na ang sasakyan ng mga magulang nito. Mabilis siya lumapit sa estudyante. Heto munang sagutin mo. Nagmamadali niyang binuksan ang isang math textbook. Sagutin mo lahat yan. Babalik ako. Opo, teacher. Na magtuon ang batang lalaki sa libro, ay dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto ng mga magulang nito. Kailangan ko ng susi, kahit anong susi. Kausap niya sa sarili, natatarantang hinahaluglog niya ang mga gamit. Nanginginig ang mga kamay ni Gemma pero wala siya kahit anong makita. Masangingibabaw ang kaba niya hanggang sa may nahulog na envelope mula sa lamesa. Pinulot niya iyon. Mrs. Rita Sarmiento, you have been diagnosed with severe antisocial personality disorder. Basa niya sa resulta ng mental assessment ng isang mental health professional. Napaupo siya sa panghihina. Isa akong teacher sa Pilipinas at sumama ako sa isang psychopath na gusto kong gawing kasambahay niya. Hindi niya makapaniwalang tanong sa sarili. Kasalukuyang nakatayo si Gemma sa kusina nang dumilim. Nang marinig ang pagbukas ng pinto sa entrada, ay inihanda niya ang sarili. Rinig niya ang nagtatalong boses ng mga amo. Nagtama agad ang mga mata nila ni Rida. Nanginginig ang kamay niya na itinuro ang nasa mesa. Ma'am, sir, good evening po. Handa na po ang dinner niyo. Nauutal na wika niya. Ngiting aso ang isinukli ng ginang hanggang sa masundan ng tingin ng asawang dire-diretso sa kwarto. Rex, hindi pa tayo tapos mag-usap! Sigaw nito bago malakas sa ibinato ang bag. Nang tignan siya nito ay mabilis siyang kunwaring nagtuon sa pagkain. Pulutin mo ang bag ko. Utos ito. Opo. Mabilis sa kumilo si Gemma. Naglakad at pinulot ang bag. Akma siyang tatayo ng apakan nito ang suot niyang uniforme. Hubarin mo ang sapatos ko. Marahan siyang tumingala dito. Bilis! Bulyaw nito na ikinatungo niya. Wala siyang nagawa kundi alisin ang suot nito sa mga paa. Inilapit niya pa ang tsinelas na malambot para suotin nito. Na maglakad ito sa sala ay napatingin siya sa sarili. Hindi niya alam kung paano napunta sa sitwasyong to. Bukod sa awa na mayroon siya para sa batang si Joshua, nangarap din siya makapagtrabaho sa ibang bansa bilang isang guro, pero malayo kung nasaan man siya ngayon. Ang magsilbi sa isang taong may sakit sa pag-iisip. Nalabhan mo ba ang mga damit? Tanong ni Rida habang nilalagyan niya ng tubig sa baso. Opo. Very good, Teacher Gemma. Nakangiti nitong Annie habang sarap na sarap sa pagkain. Mrs. Sarmiento, takot niya simula. Nai-enroll niyo na po ba si Joshua sa school? Oo. Lihim naman siya nagkaroon ng pag-asa. Ibig sabihin, hindi na niya kailangan ng tutor. Pwede na po ba akong umuwi sa Pilipinas? Napahinto siya ng galit na ibagsak nito ang hawak na kubyerto sa plato. Abot-abot ang takot niya nang panoorin ang pagtaas sa mukha ng ina ng bata. Nanginginig ang labi niya na muling magsalita. Gusto ko na po kasing umuwi. Muli siya natigilan na mabilis itong tumindig at lumapit sa kanya. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo, teacher? Mrs. Sarmiento, nagmamakaawa po ako. Naguunahan ang mga luha niya sa pagbagsak. Gusto ko na pong umuwi sa Pilipinas. Hayaan niyo na po ako. Pakiusap niya. Hinaplot nito ang buhok niya pagkatapos ay tumapat sa kanyang tenga. Hindi ka uuwi. Oo, hindi ko na kailangan ng teacher para sa anak ko. Pero nakalimutan mo ba? Kasambahay ka dito! Pero hindi po yun ang trabaho ko. Pwes, hindi dito sa Hong Kong. Hila-hila siya nito papasok sa kwarto. Pilit niyang inaabot ang kamay nito. Pauwiin niyo na ako.
Hindi ako magsusumbong. Pauwiin niyo lang ako. Malakas siyang itinulak nito sa sahig. Hindi ka na makakauwi. Dito ka lang at magtatrabaho bilang kasambahay namin. Nang padabog na isarado ni Rida ang pinto, ay nakita pa niyang nakasilip sa kanila si Joshua. Itinaas niya ang kamay para abutin ito, pero tuluyang nagsarado ang pinto. Nakasiksik si Gemma sa dulo ng kama. Yakap-yakap niya ang mga tuhod habang umiiyak. Ramdam niya ang sakit ng katawan mula sa anit hanggang sa talampakan. Mas lalong dumami ang luha niya nang maalala ang pagiging guro sa Pilipinas, ang masayang pagtuturo niya at ang respeto na nakukuha niya bilang isang maestra, na tila sa isang iglap ay naglaho. Good morning, teacher. Binuksan na nakangiting ginang ang pinto na mag-umaga. Alam mo na ang gagawin mo. Maghanda ng breakfast, maglinis ng bahay, maglaba. Hindi yun ang trabaho ko. Seryosong awat niya rito. Anong sabi mo? Nagbago agad ang magaan nitong tono. Guro ang trabahong pinunta ko dito. Hindi ang maging taga-silbi mo. Hilaw ang tawa ni Rida bago naging madilim ang muka. Nilapitan siya nito at hinagip sa braso. Wala kang karapatang tumanggi dahil wala ka namang magagawa. Nagawang itulak ito ni Gemma pero may nahagip itong kung ano. At nang tumama iyon sa mga mata niya ay ramdam niya ang hakdi nun. Yan! Yan ang dapat sa'yo! Hawak nito ang isang bote ng matapang na likido na isinaboy sa kanya. Sapu niya ang mga matang walang makita. Sumisigaw siya sa init nun. Tulungan niyo ko, Mrs. Sarmiento. Pakiusap niya. Iyan ang nangyayari sa hindi marunong makinig. Walang awang sagot nito. Rida! Malilit na ako. Halika na. Rinig ni Gemma ang kaswal na boses ng asawa nito. Tulungan niyo ako. Paghingingan ng tulong kahit pakapaka pa. Siguro naman ngayon, hindi ka nasusuway. Mrs. Sarmiento? Tanong niya na marinig ang pag-alis sa mga ito. Nakataas ang mga kamay niya para kapain ang paligid. Ramdam niya ang tila sinusunog na lumuluhang mga mata. Mrs. Sarmiento, tulungan niyo ako. Parang awan niyo na. Wala akong makita. Tulong! Napaupo siya habang nalalabo ang paningin. Pilit siyang gumapang sa sahig papunta sa kusina. Nang maramdaman na narating na niya iyon, ay pilit siyang tumayo para buksan ang gripo. Naramdaman lang siya ng ginhawa na matapat ang mga mata sa umaagos sa tubig. Hanggang sa may marinig siyang tao sa labas. Kahit malabo ang paningin, ay pilit siyang naglakad sa direksyon na naririnig na boses. Tulungan niyo ako. Sandali pa siyang nadapa, kaya muling gumapang. Kumapit siya sa bakal ng maliit na bintana. Is there anyone here? Please help me. Help me get out of here. Iyak niya habang nakalabas ang kamay sa bintana. Umaasang may mahahawakan at may hihinga ng tulong. Miss? May naninig siyang boses sa matanda na nakakapagpaiyak sa kanya ng husto. Please help me. I don't understand English. Sa nanig niya yon ay hirap nga itong maintindihan niya. Just call the police. Police? Yes, police. Mabilis siyang sagot. Teacher Gemma? Narinig niya ang mapanganib na boses si Rida. Kinausap nito na mandaling ang matanda, tila nagpaliwanag. Ang narinig na lang niya ay ang paalis sa mga yabag. No! Please don't leave! Call the police! This woman is abusing me! Sumbang niya. Agad siya lumayo sa bintana na magbukas ang pinto. Baliw ka talagang babae ka! Gagawa ka pa ng eksena dito sa Hong Kong!
Galit na sabi nito, "Alam ko kung anong gagawin mo. Akala mo ba may isahan mo ko?" "Parang away niyo na, Mrs. Sarmiento. Hayaan niyo na ako makaalis." Nasa sahig siya at nagmamakaawa. "Huwag mo nga akong inuutusan!" Sinapo nito ang buhok niya. Hila-hila siya nito papunta sa kwarto. Halos wala na siyang maramdaman nang bumaling sa tanging liwanag mula sa bintana na bahagya niyang naaninag. Ipinasa Diyos na lang niya ang buhay. Papikit na ang kanyang mga mata nang lumihistro sa malabo niyang paningin ng isang pulis na kataas ang baril na hawak nito. "Raise your hands!" Malakas na anunsyo nito. Takot ang anyo ni Rida nang bitawan siya. "Are you okay?" Tanong ng pulis sa lumapit sa halos wala ng malay na guro. Tumulo ang mga pagod na luha ni Gemma. Pilit siya nagsalita. "I'm a teacher, but she's forcing me to be her house helper. Sir, help me. Please, I want to go home." Hinawakan niya ang kaming nito. Bago tuluyang mawalan ng malay, ay naaninag niya ang matanda at ang estudyanteng si Joshua. Rinig niya ang boses ng batang lalaki. "Ligtas ka na, teacher." Makalipas ang ilang linggo, dahan-dahang ibinaba mula sa sasakyan ang wheelchair, sakay ang dalagang guro. "Teacher Gemma!" Nakangating pumaling si Gemma sa mga boses na iyon. Rinig niya ang naguunahang mga yabag patungo sa kanya at sigurado siyang ang mga estudyante ngayon. Hindi niya napigilan ang mga luha. Isa-isa siya nitong niyakap at nag-abot ng tigi-isang bulaklak. Kasunod na mga ito ang naiiyak at naaawang mga kapaguro niya sa kanyang kahinatnan. Hinawakan siya sa kamay ni Teacher Priscilla. "Teacher Gemma, hindi ako makapaniwala sa nangyari sa'yo." Tumangulang siya habang umiiyak. Dahil kahit siya, hindi makapaniwala na nakabalik pa siya sa Pilipinas ng may buhay. Hirap siyang maglakad dahil sa natamong mga pilay at pugpog. Kailangan din operahan ang mga apektado niyang mata para makakita muli. "Huwag ka mag-alala, tutulungan ka namin sa kaso mo. Hindi natin nahahayaang makalaya ang taong gumawa sa iyo nito. Hindi ka namin pababayaan." Patuloy na may edad na guro. Kasalukuyang nakakulong si Rida sa bansa matapos i-deport at sa mga kasong isinampa dito, habang ang mag-ama nito ay nanatili sa Hong Kong. Siya ay halos hindi na makalakad nang makabalik. "Mabuti po nakauwi kayo, Teacher Gemma." Anyo ng isang estudyanteng babae. Ngumiti siya, pilit itinaas ang kamay para sapuhin ang pisngi nito. "Salamat sa Diyos. Iniligtas niya ako. Siguradong gusto niya na makita pa kayo ng mga mata ko. At higit sa lahat, gusto niyang makabalik ako para maturuan ko kayo." "Teacher Gemma, ako to si Rodaline. Namiss ka namin. Namiss ka ng mga estudyante mo at ng buong school." Naiiyak ni hinawakan ng kaibigan ang kamay niya. Nagtungo ito sa likuran na wheelchair niya. Ganoon na rin ang ilan pang estudyante. "Halika na, naghanda kami na salo-salo para sa pagbabalik mo." Nakangiting tumingala si Gemma sa langit. Nagpapasalamat siya sa pangalawang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Isang pagkakataon, hindi lang para makakita muli, higit sa lahat ay ang patuloy na magbahagi ng kaalaman. Hindi siya hihinto na magmalasakit sa mga batang tinuturuan. Mananatili siyang isa sa mga matiyatiyagang guro na magiging tulay ng kabataan tungo sa kanilang pangarap. At mananatili siyang isang maestra na mahal ang pagtuturo at ang mga estudyante sa kabila ng mga pagsubok.